Buong akala ni Moira ay maisahan niya ang mga naghahanap sa kanya at hindi siya makikita sa linen cart. Pero agad natuklasan ng taga-Apex na naiwan ni Moira ang gunting ni Nars Karen sa linen cabinet. Kaya puspusang hinahanap siya ng mga Apex staff at pati si Josa at Lynette ay tumulong rin sa paghahanap. Sa paikot-ikot nila Josa at Lynette ay may napansin si Lynette sa linen cart na may kakaiba at may gumagalaw sa loob. Kaya gamit ng sign language ay pilit pinaalis nila Lynette at Josa ang Apex staff na sinuhulan ni Moira. Buong akala ni Moira ay makakalusot na siya pero biglang itinaob ang kanyang kinalalagyan at gulat nang si Josa at Lynette ang bumulaga sa kanya. Hindi na nagawang makatakas pa ni Moira at dumating na rin ang galit na si RJ at halos ang buong Apex staff. Sa pagpipilit ni RJ sa kay Moira, ng rason sa likod ng pagtulak kay RJ sa hagdan ay si Lynette ang itinuro na ng araw ng iyon ay iwanan na sila ni RJ bilang isang pamilya para kay Lynette umano. Pero nagalit si Lynette at si Annalyn sa mga sinabi ni Moira at hindi sila naninira ng pamilya, lalo na ang nanay ni Annalyn. Pati si RJ ay galit na galit kay Moira sa ginawa sa kanya na pagtulak sa hagdan, na maraming pagkakataon na aminin ang kasalanan ni Moira pero ang ginawa ay itinago pa. Sa pagkawala ng tiwala ni Doc RJ sa asawa at ang nakikitang masamang ugali ni Moira ay nagdesisyon si RJ na hiwalayan na ng tuluyan itong si Moira. Nagmakawa si Moira pero wala ng RJ na lilingon sa kanya at pati si Zoe ay tinalukuran rin si Moira. Kahit anong pagpupumawiglas ni Moira ay hindi siya binitawan ng mga security hanggat hindi pa nakakaalis si Doc RJ. Hinimok pa ni Zoe ang kinikilalang ama na bigyan pa ng isang chance ang mami niya. Pero pati si Zoe ay napatigil ng sinabi ng Daddy RJ niya na hindi siya pinagkakatiwalaan na alam ni RJ may tinatago pang sikreto itong si Moira. Sino kaya ang makapagsasabi ng katotohanan dito sa kay Doc RJ? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.